Inumaga na ang mga motorista sa NLEX matapos ma-stranded sa baha. Ang isang bus, abay nalubog pa nga sa tubig. Live mula sa NLEX Balintawak Toll Plaza, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, ano na ang lagay ngayon sa NLEX? Cheryl, maluwag yung daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway simula pa kaninang maghapon. Kung nakikita ninyo sa aking likuran, maluwag yung traffic flow. Ibang-iba ang sitwasyon kagabi kung saan marami sa ating mga kapatid na motorista ang talagang stranded. Nasa 6 na oras silang natrap dito sa NLEX dahil sa tumaas na tubig baha. Abot dibdib ang tubig sa bahagi ng NLEX sa Paso de Blas Interchange sa Valenzuela kagabi. Sa taas ng tubig ng baha, kahit ang isang bus ay nalubog. Rumisponde naman ang mga rescuer at gumamit ng lubid para masagip ang mga pasahero. May mga sasakyan ding iniwan na lang ng mga may-ari dahil nalubog na sa tubig. Umabot sa 6 na oras na stranded ang ilang motorista. Sa kalagitnaan ng traffic, may mga vendor nang nakalapit para magtinda ng instant noodles at biskwit sa bahagi ng Mindanao Avenue exit. Napabili na ang mga motoristang naiinip na sa kanilang mga sasakyan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, naipon ng gusto ang tubig sa maghapong pag-ulan. Bagamat gumagana naman ng maayos ang pumping stations. Di na raw kayang marilis lahat ng tubig palabas ng NLEX dahil baha na rin sa mga karatig na lugar. Isa nga sa pinakaapektado ang Valenzuela kung saan nasa 22 barangay ang naapektuhan ng habagat. Sa drone video na ito makikita sa boundary ng Valenzuela at may Kawayan, Bulacan ang pila ng mga sasakyang di makatawid dahil sa mataas na tubig. Kahit mga trailer truck ay hirap ng makadaan. Isa lamang itong truck na ito sa maraming sasakyan na nakita namin dito sa kahabaan ng Dalandanan, Valenzuela na nasiraan o tumirik dahil sa taas ng tubig baha mula pa kahapon hanggang kaninang umaga. Itong kalsadang ito sa Dalandanan, yung tubig baha mula tuhod hanggang dibdib daw kapag kalakasan ng ulan. Pag naglalakad dito, iba yung ingat lamang po dahil maraming mga butas-butas o malalalim na lugar. Para iwas disgrasya po, magdahan-dahan na lang. Nakasalubong din namin ang mga kapatid nating naglalakad. Ang iba, tulak-tulak ang kanilang mga motor. Pinatay ko lang kasi baka tumirik. Gaano po kahirap na ganito kataas yung baha? Mahirap talaga sa gabal sa trabaho. Ay mahirap po. At saka hindi mo alam magkakaroon ka pa ng sakit. Okay, paano kayo nag-iingat? Nakalubog kayo ngayon sa baha? Wala po, wala na pag-iingat. Sinuong na lang po, bahala na, ganun. Basta makauwi. Opo. Ayon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, halos kasing tindi na ng bagyong Karina ang hagupit ng habagat sa kanila. Umabot na sa 9,000 ang inilikas o nasa 3,000 pamilya. Problema raw ang mahikipot na kanal kaya agad umaapaw ang tubig. DPWH has to review our canals. So yung disenyo ng kanal natin ngayon hindi na pwedeng makitid, kailangan ng laparan. Tulad lang po ng kalye, may road widening. Ngayon po dapat may canal widening and DPWH and also dredging. Cheryl, paalam lang natin sa mga kababayan natin sakaling nahihirapan pa rin sila maghanap ng mahasakyan. Pauwing Valenzuela, may mga nakaantabay pong truck dyan ng LGU simula sa monumento, babiyahe hanggang Dalandanan, Valenzuela para po kayo'y makauwi na agad sa inyong mga mahal sa buhay. Yan po ay libreng sakay. Dito naman sa NLEX, umuulan pa rin simula kayo ng 4:30 ng hapon pero gaya kanina, maluwag pa rin po ang daloy ng trapiko at monitoring closely naman dyan ang pamunuan ng NLEX para hindi na mangyari yung nangyaring sakit sa ulo kagabi dito sa NLEX. Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.